Hello ka-random, another day, another video. Ngayong araw nga ay unboxing video po muna tayo dito sa product na nabili ko online. At kagaya nga ng lagi kong sinasabi, tuwing may order tayo online, ay mas mainam na videohan muna natin to para in case na may sira o may problema, madali natin tong mababalik sa seller. Motaro Gold Series version 1 inverted shock nga pala yan para sa motor. At ang kaibahan po ng version 1 sa version 2 ay ang spring tension lang po niya ang pwede nyong i-adjust. Hindi po kagaya sa version 2, bukod sa spring tension ay adjustable din po ang compression ratio ng rebound sa canister niya o reserve 1 nito. At compare naman sa price, hindi hamak na mas mura itong version 1 kaya ito lang ang kinuha natin. At syempre pagbukas nga natin, chinik na natin isa-isa kung may problema ba o goods ba. At dito nga sa part na to, nagulat na naman ako kasi parang binuksan na. Hindi natin alam kung binawasan ba to o dinagdagan. Malalaman na lang siguro natin pag ikakabit na natin sa motor. Disclaimer lang din po, hindi po ito sponsored. At hindi ko rin po pinost tong video na to para siraan yung seller. Talagang ganyan na po talaga yan pagkabukas ko. At sa totoo lang, sila talaga yung gusto kong seller kasi ang gaganda ng review sa kanila. At dito nga sa part na to, tinatanggal ko na yung bubble wrap sa mismong shock. Kaya ako do sa seller kasi ang solid ng packaging nila. At sinigurado nila na secured yung mismong shock na hindi ito basta-basta madadamage pagka tinranspo o dinilabor na ito. Dito nga sa part na to, chinecheck ko na yung mismong shock kung may mga damage ba o kung may sign ng mga leakage ng langis nito. At sa tingin ko nga mukhang okay naman to at mukhang goods naman to. Tapos dito nga sa part na to, sinukat ko ng metro. Isa kasi yan sa mga kinukonsider ko bago ako umorder ng shock. Nahirapan kasi ako maghanap sa online kung ano bang stock na sukat ng shock ng Yamaha Mio Gravis B1 kaya sinukat ko na lang din ng metro. Naglalaro nga ng 33 to 35 cm ang sukat ng stock ng Yamaha Mio Gravis B1. At pag kinumbert mo nga yung centimeter sa millimeter, 330 to 350 mm ang magiging equivalent niya kaya 330 mm ang kinuha nating shock. Hanggang dito na lang po muna ka-random. Sa mga naghahanap din po ng ganitong shock ay iiwan ko na lang din po dyan ng link. Mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po.